Ayon po sa ating source na napakalaki daw po ng nagastos nito pong si LRY, aka Small Boy mga kababayan, dito daw po sa ginanap na rally mga kababayan noong March 11 kahapon, na kung saan mga kababayan kung mapapansin po ninyo, talagang kumpleto yung mga vlogger nito pong si Alputera, nakasakasama po ni Senator Robin Padilla doon po sa pagpunta nila sa Korte Suprema para maghain ng petisyon na pabalikin na ng Pilipinas ito pong si Digongong. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, bago muna tayo pumunta sa mga pag-uusapan po natin mga kababayan, ito sa kakatanggi nga pala ni Vice President Sara Duterte. Ito na po yung isang patunay mga kababayan na talagang kilalang kilala niya si Ramil Madriaga, at talagang kung mapapansin nyo mga kababayan, malapit na malapit po talaga sa kanya si Ramil Madriaga. Ito, binabati pa nga niya ng happy birthday. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Ayan o, hawak pa mga kababayan yung papel o yung typewriting na may nakasulat na pangalan nito pong si Caramel Madriaga o nitong si Ram Madriaga, which is isang patunay po yan na talagang malapit na malapit at kilalang kilala ni Vice President Sara Duterte, ito pong si Ramil Madriaga. So ngayon, mga kababayan, yan nga po yung sinasabi ko sa inyo, na kahit itangge ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kilala si Ramil Madriaga, hindi po talaga maikakaila ni Vice President Sara Duterte na talagang malapit na malapit siya dito po kay Ramil Madriaga. At talagang kung titingnan nyo mga kababayan, etong effort niyang ito ay isang patunay na mahalagang tao sa kanya, ito pong si Madriaga. Kaya nga kahit anong tanggi po niya, mahihirapan po siya mga kababayan na itanggi po yan. Kasi nga, ito ng mga mismong video na lumalabas ang patunay kung gaano kalapit si Sara Duterte dito po kay Madriaga. So anyway, mga kababayan, ito tuloy natin itong usapin natin mga kababayan dito po sa mga paraan na ginagawa po ng kampo po nito pong si Robin Padilla sa ngalan po nito pong sina LRY aka Small Boy tsaka po nitong si Alputera. Kasi ayon po sa source natin, malaki daw po ang nagastos mga kababayan ni LRY dito daw po sa Tay Kami Naman signature caravan na kung saan dinala kahapon March 11 doon daw po mga kababayan sa Korte Suprema na kung saan kumpleto yung mga vlogger nito pong si Alputera. So ngayon ito i-play po natin. Sir, ano po naging agenda natin dito ngayon sa Supreme Court? Did we file any petition po? Una, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po yung nandito bilang miyembro ng PDP. Pangatlo, ako po yung nandito para samahan yung ito yung ito mga kababayan yung funded allegedly ni LRY aka Small Boy sa pamamagitan po nitong si Alputera, yung paglilibot nila sa buong Pilipinas mga kababayan, na kung saan nangalap po sila ng perma para po palabasin daw kuno itong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Pero nakakapagtaka dito, di ba sinasabi nila mga kababayan, meron daw pong 32 million votes etong si Sara Duterte, o bakit nasa sa 200k lang yung nakolekta po ninyong perma? Kahit pinondohan yan, or kahit sinasabi, allegedly, na pinondohan yan ni LRY aka Small Boy, o bakit ko konti lang yung nakuha ninyong perma? Akala ko ba ang daming taga-suporta ng mga Duterte mga kababayan? At partida, nilibot po nila ang buong Pilipinas para makakuha ng maraming perma, pero hindi pa rin po nila napaabot ng 1 milyon yung pumirma doon po sa signature caravan nila na Tay Kami Naman. Anyway, tuloy pa natin. aking mga kasama sa Tay Kami Naman, dahil kami po ay halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, 1 taon na ho, medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong. Ayun lang yun. Dahil 1 taon na po siya doon, kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga, kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Alam niyo po, marami na pong na-file kasi dito ng mga petisyon na hinihingi po natin sa ating mga justices na desisyonan na po nila.
Ma'am Flor Delisa, mega love shoutout po Opo. Opo, isa po tayo sa mga nauna. Ilan na po sir yung signatures nila? Yan. Ilan na ang signature? 200. 238,561 signatures. First batch. Ano ba, combination po yun, sir, ng first and second batch. Today, First at second batch mga kababayan, nasa sa 200 lang. 230 pataas lang mga kababayan or 235 yung nakuha po nilang perma sa first at saka second batch. Hindi man lang nila napaabot ng kahit iisang milyon. Akala ko ba merong 32 million votes na nakuha etong si Sara Duterte o bakit nasa sa 230 lang mahigit yung nakuha yung perma? Di ba dapat nasa 1 milyon na agad yan? Akala ko ba marami mga DD-shit ang sumusuporta kay Sara Duterte. Partida, nilibot nyo pa ang buong Pilipinas pero hindi nyo man lang napaabot ng 1 milyon yan. Anyway, tuloy pa natin. we filed 76,000 signatures, 162,561. Meron pa susunod. Meron pa po susunod. Itong nagsasalitang ito, vlogger po ito ni Alputera. And the goal of the signature is to urge the Supreme Court to release the decision dun sa mga consolidated petition. Marami pong nag-aantay ng mga kababayan natin. Magpa-birthday din po sir, no? Ano po? Sa 28. Unahin magpa-birthday. Siyempre po, lahat kami, kailangan po, kaya po, tayo kami naman Kasi matagal na taon, 6 na taon na siya yung nagsilbi sa atin. Kami naman magsisilbi. Ito isang patunay kung gaano kalakas si dating Pangulong Duterte, kung gaano ka-impluwensya siya dito sa Pilipinas. Kaya hindi po talaga pwede na makalaya mga kababayan, ito pong si dating Pangulong Duterte. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ito yung isang patunay na makapangyarihan pa rin siya. Pwede na protektahan siya at itago at hindi na ibalik sa International Criminal Court na mga kaalyado po niyang ito. Biruin nyo ito, senador ng Pilipinas. Pero nagkukumahog sa Supreme Court mga kababayan at nakikiusap na magdesisyon na para po dito kay Digong. Di po ba mga kababayan? Dahil kung matatandaan nyo kahapon, March 11, talagang mga kababayan, yan po yung isang anibersaryo o unang anniversary ni Duterte buhat nung siya po ay makulong. Ibig sabihin, unang taon ni Duterte sa International Criminal Court. Sa dami ng kanya mga kaalyado, mga kababayan na nagpapahirap po sa kanya. Paano po natin nasabi? Ito na nga isang patunay, ipinapakita ni Robin Padilla na makapangyarihan pa rin etong si Digong. Pero Salamat po. sir, pinagtibay po ng chamber yung pagkakadetene yung dating Pangulo doon. Ano po ang reaction ninyo? Kasi ang expectation Ng po ICC? ay, yes po, ang Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Ay, Article PH. Ito pa, isang patunay Hindi daw kinikilala ni Robin Padilla ang ICC. Akala ko ba, sabi mo, pagka na-aresto si Senator Bato, sasamahan mo sa International Criminal Court. Ba't ngayon, nagbago na yung pananaw mo? Sabi mo ngayon, hindi mo na kinikilala ang International Criminal Court. So ito isang patunay kung bakit hindi po talaga pwede na makalabas itong si Digong sa International Criminal Court Facility. Bakit mga kababayan? Kasi once na makauwi yan ng Pilipinas, hindi po kinikilala ng mga kaalyado ni Duterte ang International Criminal Court at malabo na nilang ibalik si Duterte sa kanyang facility. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala dun si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero siyempre, kami naniniwala na dapat nandito sa jurisdiction ng Supreme Court. Kasi kung ano man yung desisyon ng ICC, masakit sa amin yun. Dahil meron tayong, eto tayo sa harap ng court, meron tayong court na tumatakbo. What do you think, sir, kikilalanin ng ICC kung ano man yung magiging desisyon ng Supreme Court? Kikilalanin ba nila? Sabi nga ng tatay ko, matuto muna tayo lumakad bago tayo tumakbo. Dapat manalo muna tayo dito. Kapag nanalo tayo sa laban natin dito, malaking tagumpay na yun. Panalo talaga kayo dito sa Pilipinas. Panalo talaga kayo dito. At nakita ng napakarami mga kababayan Pilipino natin yan noong pinagdesisyonan ng Korte Suprema yung about sa impeachment itong si Sara Duterte. Diba, biruin nyo, nag-overreach ang kapangyarihan ng Korte Suprema mga kababayan noong ang pinag-uusapan na
ay impeachment itong si Sara Duterte. Paano pa kaya kapag kakaso na ni Duterte yung pinag-uusapan, mga kababayan? Sa tingin nyo, mga kababayan, matatalo si Digong dito? Malabong matalo dito yan. Lalo na't mga kaalyado niya, mga kababayan, yung iba sa Korte Suprema. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Susunod na yung sa ICC. Are you planning to visit him anytime soon? Oh, yeah, opo. When, sir? Makikita mo na lang ako doon. Sir, gusto nyo maibalik siya? Hindi kasi hindi kasi tumempo sa break eh. Ang goal po ba is maibalik siya? Opo, yun po yung harvest court. Ay, Article PH, mega love shoutout. Thank you sa panunod, par. Dito yung bati. Tingin niyo po pwede. Sabi ko nga po, unahin muna natin yung panalo natin dito. Sa battle natin sure po dito talaga sa dito. bansa natin. Yun ang importante. Yung dito sa bansa natin. Kapag nag-desisyon ng Supreme Court at sinabi nilang ibalik, then proceed kami sa pangalawa. Sir, ano po yung significance na ang dami niyo pong comedian na para maipabalik po? Ibig sabihin po nito, marami pong tao ang nagmamahal kay Tatay Digong at humihingi ng justisya. At ito po ay mga totoong tao. Hindi po ito magic. Yung iba nga dyan, pinilit nyo lang eh. Yung iba, sinasabi, binigyan ng bisikleta kaya napapirma. Yung iba naman, mga kababayan, sinasabi na allegedly naponduhan ni LRY ay kay Small Boy, kaya may panglakbay. Ito pong si Alputera sa pangangalap ng perma. Alam nyo kung kusa talaga na pumirma ang mga kababayang Pilipino natin dyan, hindi nyo na kailangang habulin pa sila. Hindi nyo na kailangang maglibot pa sa buong Pilipinas. Kusang pipirma ang mga kababayang Pilipino po natin dyan nang hindi nyo pinipilit. Kaya ako, mga kababayan, naniniwala rin ako na talagang ito yung isang patunay na ipinahiya ng panahon. Ito pong mga didiset na ito. Bakit? Sinasabi nila, pinagmamalaki nila yung 32 million votes na nakuha ni Sara. O bakit ngayon? Yung first at second batch na signature caravan nila, bakit hindi man lang naka-1 milyon? Di po ba? Yan ang isang patunay kung gaano kakonti ito pong mga didiset, mga kababayan. Na pumirma lang kung sino-sino. Hindi po. Ito po'y galing sa iba't ibang lugar sa Ito pa yung isa, mga kababayan, nung nagkukumahog siya sa plenary session about po dito kay Digonggong. Maraming salamat po. Ngayong araw po, ika-11 ng Marso, ay inaalala po natin ang nangyari noong nakaraang taon. Ang atin pong dating Pangulo ay puwersang dinala at ngayon po ay nakakulong sa The Hague, Netherlands. At ako po ay nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan na ang Senado po ay hindi naging tahimik dito dahil nagkaroon po tayo ng resolution number 28 na ito po ay yung expressing the sense of the Senate requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian considerations. At nais ko lamang din po, Ginoong Pangulo, na ipaalala sa ating mga kasama na meron din po tayong proposed Senate Resolution number 307. Ito po yung resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Yun lamang po, mahal na Ginoong Pangulo. Maraming salamat. Thank you. Bukod dyan kay Senator Robin Padilla, ito pa yung isa, mga kababayan, na nagkukumahog din para po kay Digonggong na ngayon lang nagsalita. Di ba nanahimik ng matagal itong si Bongo? Lalo na nung mga panahon na lumabas yung arrest warrant, yung nabalita, yung paglabas ng arrest warrant ni Senator Bato, mga kababayan, na naging dahilan para po magtago etong si Senator Bato. So ngayon, mga kababayan, ngayon lang ulit lumabas etong si Bongo para po magsalita. Akalain ninyo, Mr. President, 1 taon na pala ang lumipas. Ngunit parang kahapon lamang nangyari ang lahat sapagkat ngayong araw na to, ngayon, hanggang ngayon po, ay ang kalungkutan at pangungulila ay nananatili pa rin sa puso ng marami nating mga kababayan. Kaya nga, Senator Bongo, kapag lumabas yung arrest warrant ninyo,
ni Senator Bato de la Rosa, wala kang ibang dapat gawin kung hindi mag-surrender. Para masigurado mo at masamahan mo si Duterte doon sa International Criminal Court. Diba nalulungkot ka? O bakit hindi mo samahan doon? Lalo na, at isa ka sa co-perpetrators na pinangalanan ng International Criminal Court na posibleng kasabwat ni Duterte sa madugong pakikipaglaban ninyo sa ipinagbabawal na bato. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. 1 year has passed, yet the emotions remain as vivid as ever. The pain, the questions, and the sense of loss are still felt by many Filipinos who remember that moment not merely as a political event, but as a deeply personal chapter in their lives. Yung tinutukoy ni Bongo, mga kababayan ng mga Pilipinong nalulungkot daw, ito po yun. Yan. Ito yung sinasabi niyang mga Pilipino na mga nakaberde. Na sinasabi nilang pupunuin nila yung EDSA, mga kababayan. Ang tanong, napuno ba? Ang tanong, mga kababayan, napuno ba nila yung EDSA? Ha? Napuno ba nila, mga kababayan? Kahit etong ang kanilang tent, di nga nila mapuno-puno. Di po ba kahit nga etong lugar na ito na kinatatayuan nila, mga kababayan, di nga nila napuno-puno. Oh. Kung hindi nagsiksikan pa sila para magmukhang marami. Yan ba yung sinasabing 32 million votes? O yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte? Diba? Alam nyo, yung panahon na yung nagbubulgar kung gaano kayo kahina. Yan po yung isang patunay, mga kababayan, na sinungaling talaga yung mga DD-shit. Di ko po nilalahat. Pero base po sa nakita nating ito ba yung sinasabi ni Meltran? Napupunuin, mga kababayan, yung EDSA? Napuno nyo ba? Napauwi nyo ba? Si Digunggong. Diba March 11 na kahapon? May nagawa ba sila, mga kababayan, para patalsikin si PBBM? Wala. Kasi nga, mga kababayan, wala na po talaga silang sapat na bilang. Kaya nga halimbawa, kung ang susuportahan ni PBBM pagdating ng eleksyon, Pink Lawan, mga kababayan, or di kaya naman si Senator Risa Hontiveros, kung si Senator Risa Hontiveros yung tatakbo, wala po talaga magagawa dyan si Sara Duterte. Lalo na, mga kababayan, at hindi na po nagtitiwala sa kanya at hindi na sumusuporta sa kanya yung mga Marcos loyalists, buhat ng bastusin ng kanyang pamilya, ang pamilyang Marcos. Ano po, mga kababayan? So ngayon, kung mapapansin nyo, yan lang naman yung mga DD-shit, mga kababayan, na sinasabi ni Bongo na nalulungkot daw po sa kalagayan nito pong si Digong. Pero tandaan nyo, marami po sa mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga kabataan, na pabor na makulong ng mahabang panahon si Duterte sa International Criminal Court, mga kababayan, para pagbayaran lahat ng mga kasalanan po na ginawa po niya dulot ng kanyang maling polisiya. So ngayon, pakinggan din natin, mga kababayan, ito pong sinasabi ni Sara Duterte. Anyway, shoutout po kay Kuya BMB Admin Arman Pia. May grabe shoutout po. Thank you po sa pakape at panonood po ha. Maraming salamat po. Anyway, mga kababayan, ito tuloy natin. Oo, hindi lang mga Tabuenos, no? Mga Pilipino, galit sa nangyaring pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable. Eto, tatanungin ko kayo, mga kababayan. Patutunayan natin ngayon na sinungaling si Sara Duterte. Eto press 1 nga yung mga galit dahil po ikinulong si Duterte sa International Criminal Court. Press 2 yung mga natutuwa dahil magkakaroon na ng hustisya yung mga inosenteng nadamay at ipinatumba nung panahon, mga kababayan, na presidente, eto pong si Digong dulot ng kanyang maling polisiya. O press 1 doon sa mga nalulungkot na si Duterte nakulong. Press 2 doon sa mga natutuwa. Ano po, na nakulong siya doon para pagbayaran yung mga kasalanan po niya. Kasi sinasabi niya, mga kababayan, marami daw po sa mga kababayan Pilipino daw po natin ang nagagalit at hindi daw po natutuwa. Hindi lamang daw po mga Dabawenyo, kung hindi marami daw po sa mga kababayan Pilipino po natin. O eto, patingnan mo to, Vice President Sara Duterte, kung gaano ka-fake news. Marami nagpipress to. Ayan diba? Anyway, tuloy pa natin. That a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity. Now,
walang basihan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na Kayo lang yon. sila galit at hindi uupa yung galit. Alam nyo, ito kung nanonood sa atin yung mga DDSet, wala ko yung ibang dapat kagalitan kung hindi si Vice President Sara Duterte. Alam nyo ba mga kababayan, kung hindi dahil sa pagiging ganid sa kapangyarihan ni Vice President Sara Duterte, baka si dating Pangulong Duterte pahiga-higa na lamang at pakuya-kuyakoy na lamang sa kanyang bahay. Pero dahil nga ganid mga kababayan sa kapangyarihan, etong si Vice President Sara Duterte, isinama-sama niya pa sa kanyang mga ginawang hindi maganda ang kanyang ama. At ang pinakamasakla pa dito mga kababayan kung bakit sinasabi ko sa inyo na dapat kay Sara Duterte kayo magalit, dahil kung hindi dahil sa mga pinagsasasabi ni Sara Duterte, yung mga sinasabi niyang pabiro-biro niya na itatakas nila etong si Digong, baka kahit papaano nagkaroon ng interim release, eto pong si Digong. Di po ba? Baka kahit papaano, si Duterte nasa laya. Kaso ang problema mga kababayan, dahil po sa mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi po pinag-isipan, hanggang ngayon nakakulong pa rin ang tatay niya. At taon na ang binibilang doon po sa International Criminal Court. Anyway, ituloy pa natin. Hindi mabalik dito sa Pilipinas sila dating Pangulong. Napag-usapan namin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Kahit pa man hindi nila yon at alam natin na hindi nila yon ng korte, gagawin pa rin natin. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-kidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Yan yung mga dahilan kung bakit hindi makalabas-labas itong si Duterte, dahil kahit yung kanyang sariling anak na Vice President ng Republika ng Pilipinas ay pinapalabas sa Pilipinas na kinidnap. Ito pong si Duterte kahit alam niya namang hindi talaga. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para doon ay ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-quit dito sa ating Pilipinas. Yan mga kababayan, yan yung mga bagay kaya hindi po makalabas itong si Duterte, dahil nga ang pinapalabas po ni Sara Duterte, doon sa mga taga-International Criminal Court, ang pinapalabas ni Sara Duterte dito po sa Pilipinas ay kinidnap ng gobyerno si Digong at sapilitang dinala dyan sa International Criminal Court. So yun po yung pinapalabas mga kababayan. So ngayon, kung iisipin nyo po, lagi ko naman po itong sinasabi, meron po bang kinidnap na bumalik sa mga kidnapper once napayagan na magkaroon ng pansamantalang kalayaan ito pong si Digong? So ano po ang posibleng gawin ni Duterte pagka napabalik na po siya ng Pilipinas? Halimbawa, at pinagbigyan siya sa kanyang interim release. Sa tingin nyo, babalik pa kaya yan ng International Criminal Court para harapin yung mga pananagutan po niya? Para sa akin, mga kababayan, mukha pong malabo yan. Kasi ang gagawin po ng mga kaalyado ni Duterte ay itatago na po itong si Digong at mahihirapan ang ating gobyerno na hanapin yan. Ano po mga kababayan? Kaya ngayon sinasabi nila dito, ito yung mga bagay na nakakaapekto kaya hindi po makalabas-labas si Duterte sa International Criminal Court. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.